Ang may acid pa rin na pwedeng makabutas ng sikmura. Dapat Kremel S. With double-acting A and C. Tama sa acid, tama sa hilab. Kremel S, tama yan! Go lang ng go sa 1 million cash with Globe Prepaid Go lang ng Go texting promo. To join, mag-Globe Super All Text 20 na. Abangan lang ang promo keyword via GMA, Q, Barangay LS, and online. Text GO, space Super All Text 20, trace number, space, keyword to 2344. Mapa TV, radio, and online. Pasok ang keyword na i-text mo for that day. Win these prizes daily and a cash prize weekly. Plus a chance to win 1 million cash in our grand draw. Kaya text lang ng text GO lang ng go. Sa unang hiro, misyong totoo ang lalang ng hiro. Ang saya-saya sa unang hiro. Good morning mga igan. Suspendido, yan ang paunang kastigo sa 6 na opisyalis ng Department of Education na sangkot. Ito po, yung tinaguriang noodle scam, kung saan bistadong 284 million pesos ang pinambili sa 15 milyong pakete ng instant noodles. Lumalabas sa halos 18 pesos ang presyo ng kada pakete, di hamang po mas mahal kumpara sa 6 hanggang 8 pisong halaga nito sa pamilihan. Sapat ba ang suspension lang? Yan ang ating pag-uusapan kasama ating UH resident analyst, Professor Winnie Mulson. Maring Winnie, good morning. Nag-noodles ka na ba? Good morning, Igan. Good morning, mga kapuso. Alam nyo, importante itong kaso na ito because ang talagang biktima dyan, yung mga batang kindergarten at saka grade 1. Oo nga. Because that was going to them. All right? Nutrition, kasi nalaman na talagang undernourished ang ating Pumapasok ng mga very bata, large oo. portion of our kabataan. So, ito yung project na dapat, Ito ang project, food for school. In other words, hindi ko alam kung binibigay sa kanila sa eskwelahan o pinapauwi nila. Pero, yung ang nabasa ko talaga, yung 18 pesos is for 100 grams, habang yung mga 4 to 6 pesos is for 55 grams. Yung bang ganun, ang dami na ang kwan. And so I think na talagang kung maprueba nila ito, okay na okay ito. Ito'y hindi kastigo, ito'y preventive suspension lang. Ito ngayon ang tanong, mga kapuso. Ha? Sapat ba yan? Ayan hindi. April 2009 pa yan linabas. Inimbestigahan ni Senator Mar. Senator Mar. Oh. Okay. Ngayon, ano ngayon? February 2011. 1 year and 8 months. 20 months. Ha? Bago nila sasabihin, ay, itong order ng ombudsman, initial investigation ng aming field investigation office, initial lang yon, shows that there might be. In other words, Pwede kukunin pang pa nila. mabago, oh. Hindi, yung bang, bakit ba it took 20 months to get this Yung kind of initial thing? lang. Yung initial, yung pinakita ni Kido na siya ang nag-whistleblow kasi siya ang natalong bidder. Oh. It takes 18 months. Tignan nyo. Tapos, ayan ha. Number 2, mga kapuso, Igan. Oh. Ito, preventive suspension, 6 months. I know even the officer in charge of DepEd was preventively suspended. Kilala ko si Ramon Bacani. I think he is a professional and I don't think he's corrupt. But that is beside the point. That Okay. has to be looked at. Nung itong kaso ng sa COMELEC, ang ombudsman, mga kapuso. Alright? Ang Korte Suprema na nagsabi, ang alay mo ay walang preventive suspension, ang ombudsman. So there is parang transactional justice dyan sa ombudsman o partisan justice. Hindi ba nung DPWH, yung World Bank scandal? Meron ba yung Bids and Awards Committee ba ng DPWH na preventive suspension? Hindi. Ay, nako. Kaya talagang may problema tayo dito sa ombudsman. Sino nagproprotekta sa kanya? Sino? Sino ba? Ang Korte Suprema Kasi gustong impeach itong si Ombudsman. Abay, sinabi ng Korte Suprema, wag. Hanggang ngayon, hindi pa nila linilift yung status quo order nila. Ay, naku, it's very, very bad because we cannot afford this kind of thing. Tignan nyo, ang ginagawa ng Ombudsman. Okay. Tapos, nakita ko kanina. Wala ka rito Nakita ko yung sa... bakit? Abay, sabi niya, I am doing my job. I am professional. Nonsense. Okay. Ayun. Makakausap natin sa linyang telepono si ating Secretary Alberto Muyot mula po sa Legal and Legislative Affairs ng DepEd. Yusek Muyot, good morning.
Magandang umaga, Igan, at Opo. magandang umaga rin po sa aking profesora, si Professor Monson. Estudyante One pala eh. question, Oh. sweetie. Yeah, ikaw na. Yes, one question. There Apo. I am. I'm sorry. I'm looking at the wrong camera. Ito bang si Bacani, Senen Bacani, Ramon Bacani, because I know him since 20 years ago. Meron ba siyang lifestyle na mukhang mayaman siya? Pinatulan yung noodles. Hello? Yusek. Yes. Oh. Apo. Lifestyle Yung- daw po ni Bacani, ni Undersecretary. Simple lang yun eh. Oo nga po. Ang nangyari po kasi dito is that since siya po ang pumirma at nag-approve as officer in charge, nakasama rin po at na-file lang po ng kaso. Oo. Eh ngayon I just want to ask, why did the Department of Education insist na kailangan yung pakete 100 grams habang yung mga pakete na nasa market is 55 grams? Bakit kayo nag-insist na kailangan 100 grams? Kaya iisa lang ang naka-qualify. Yeah. Actually, hindi ko po alam kung ano po yung dito at wala pa po kami noon yung time na yun. But Hindi naman namin sinabi kasali ka, Yusek. Oh. Hindi po, wala pa nga. But what I understand po from the Yes. records is that ito po kasi yung tawag dito, yung combined na po yung egg noodles at saka po yung egg. Kaya nga po nagkaroon po ata ng modification. At ito nga po ang kinepesyon doon po sa kaso sa ombudsman. So, kumpara sa ordinaryong noodle. Yan. Okay, so attorney, nung Yes, Papa. when na-suspend yung license nitong Jeverps Corporation kasi hindi nila sinusundan, they were lying about the nutritional value. Kailan ito nangyari? Are you aware of the case? When was Hindi. Jeverps Corporation suspended, or when was its license to manufacture suspended? Was it Hindi during ko- the time, yeah? Hindi ko po alam kung kailan po exactly na suspend. But what appears from yung findings po ng ombudsman is that nung time po na kinonsider po ng yung reorder, ito po kasi reorder po ito, meron na pong suspension ang BFAD. Meron na. Doon po sa- Ayun. Opo. Hindi nila, did they ignore it or they did not know about it? Hindi ko nga po alam exactly kasi ito po yung Nasaan na yung anim na contention opisyal? po. Yusek, nasaan na yung anim na opisyal? Doon po sa mga officials, 4 po ang nasa DepEd at 2 po ay wala na po sa DepEd. Si Ramon Bacani, wala na, hindi ba? Wala na po. Okay. Ano ang epekto nito sa moral ng DepEd? Nade-demoralize ba sila o nagsasabi sa kanila, mabuti na nga, ayan ang nangyari? Hindi ko pa po alam kung ano po ang kung Sige kung usap ano na lang po po tayo yung sa effect mga po. susunod na araw. Apa. Opo, pag napag-aralan Oh niyo na po naman, yung... anak. Okay. Oh, I hope you find out. Apa. Okay. Okay. Sige Thank po. you, sweetie. Yusek, Goodbye. thank you. Okay, Yusek Alberto Muyot ng DepEd Legal and Legislative Affairs. Alamin na lang natin pag alam na niya. Okay, well, Hindi, bago it's lang. early in the morning and it only came out Gising na ba si yesterday. Yusek? No. He's good. He's good. Ikaw naman. Oh, estudyante mo pabasa sa'yo. di good. Ako pala. Estudyante mo pala yan. Okay, sige. Okay. Maraming salamat. Okay, sa isang pahayag, siniguro pa ng opisina ng Ombudsman na... Ano? Okay. Na inaasikaso nito ang lahat ng kaso na inihain sa kanilang opisina at Naku di naman. kailan namimili ng kaso. 20 months. 20 months. Nako, Okay. talaga. Maraming salamat. Impeach. Ayun. Maraming salamat, Maring Winnie. Si Susie Alpia. No, really. Yeah. She's awful. Pumasok pa yun. Oo nga, pasok. At sa mga Chinoy friends natin dyan, o kahit hindi kayo mga Chinoy, pero may mga friends na nakiki-Chinese New Year, get ready na makatanggap ng mga regalong tikoy if you haven't already. Yes, that's right. Kasi kahapon pala namin ang namimigay, Yes. diba? Naku, ano naman ang gagawin nyo sa mga yan? Oo Kasi nga. minsan nagkaka-overflow ng tikoy sa bahay. Eto pa, meron tayong maraming paraan para lutuin ang tikoy. Panoorin natin. Ang pagkain ng tikoy pinaniniwala ang swerte ngayong Chinese New Year. Malagkit kasi ito na sumisimbolo sa pagdikit ng good fortune. Tikoy means sweet and sticky. Kaya, if you give tikoy to your friend, you wish them
him or her to have a harmonious and happy family, sticking together. Ang niangao o tikoy ay karaniwang piniprito matapos isawsaw sa itlog. Pero may mga recipe kaming nadiskubre para mas ma-enjoy ng gusto. Una ay ang spring roll tikoy. Hatiin lang sa maninipis na parihaba ang brown tikoy at balutin ito sa lumpia wrapper. Huwag kalimutang basain ng tubig na may cornstarch ang lumpia wrapper para masila ang tikoy. Isawsaw ito sa sesame seeds at saka i-deep fry. Sunod, turon tikoy. Gamitin din ang lumpia wrapper. Ipalaman dito ang tikoy at keso. I-roll at saka iprito. Maaari mo itong palamanan ng iba't ibang sangkap tulad ng kundol, ube, red beans at ground peanut. Next on the menu, hindi lang pa merienda dahil perfect din itong iulam. Ito ang sauteed tikoy. Sa isang kawali, igisang sibuyas Tagalog, giniling na baboy, hipon, mushroom at timplahan ng light soy sauce. Samahan din ang mixture ng oyster sauce, rice wine at chicken powder. Hulugan din ito ng dahon ng sibuyas. At kapag luto na, ibuhos ito sa tikoy. So, we have to parboil it, no? Para hindi, you cannot have a hard time in cooking it. Mga kapuso, tikoy dishes have never been this good. Kaya enjoy ng iba't ibang luto sa kakaning di lang love ng mga Chinoy, kundi pati na rin ng mga Pinoy. Sarap. Kasi laging nagtatry talaga kami mag-isip ng ibang creative ways na kainin yung tikoy bukod doon sa dinidip sa egg. Pero ito, buti may mga suggestion. Kami wala eh. Talagang dip lang sa egg. Narinig Masarap ko na ganun din. eh. Oo. Iibahin mo lang yung kapartner niya. Pwedeng pang breakfast siya, Yes. tapos may kasamang cereals or oatmeal. Pwede. Pag merienda mo Na-try naman, ko may yun. dala kang kape o kaya tsaa. Pwede rin. So yan, isa lang syempre sa mga hinahanda kapag Chinese New Year, diba? At mami, andun pa rin syempre sa Binondo sina Susan at Lynn, ang ating Yes. official representative to the Chinese New Year celebration. Nakikiselebrate na. Yes. Nako, ang saya-saya. Kahapon pa lang, di ba? Nandun na Oo, sila. sa bisperas pa lang. Kaya abangan niyo po yan, mami. At samantala na rito na po ang ating unang balita. Ang mga unang balita sa umagang ito. Residential area sa Tondo, Maynila nasunog. Ang masayang pagdiriwang ng mga Chinoy sa Chinese New Year.